So ngayon may pupuntahan tayo, importante ito mga kabayan, no? So bukas na pala yung bakasyon namin papunta ng Pilipinas. Pero mayroon pa akong isang visa na kailangan dito po sa police. Kukunin ko po yung Shenzhen visa. At ito dala ko na po yung passport. So pupuntahan natin, sana nandyan na. Kasi hindi kami makakauwi kung wala kaming Shenzhen visa dito, kasi dadaan kami ng Denmark. Blue na blue yung langit, tirik na tirik yung araw. So alas 9 po yung oras natin dito. Alas 9 po ako lumabas kasi alas 9 yung bukas ng pulis doon. I-inquire natin, sana nandyan na yung ating visa kasi bukas na nga yung bakasyon namin pauwi ng Pilipinas. Pero dadaan muna kami ng Shenzhen country or Europe country. So ngayon pupunta pala ako ng pulis kasi kukunin ko yung Shenzhen country namin magpamilya, dahil yun na lang yung kulang namin dito. Kasi sa Greenland, kapag nagbakasyon ka dito, kailangan mong dumaan muna sa Denmark. Yan ay part ng Shenzhen country. So kailangan mo ng Shenzhen visa. So nag-apply kami niyan mga kabayan, 45 days bago yung bakasyon namin. Tapos bukas na yung bakasyon namin papunta ng Denmark, tapos Denmark to Philippines, pero hindi pa naibigay. Pabalik-balik na ako doon, kinakabahan na nga ako mga kabayan kung nandyan na ba. Dito kasi dalawa yung visa na kailangan mong kunin, depende po. Kailangan mo ng yung re-entry permit dito sa Greenland. Yan po yung kailangan mo kung gusto mong bumalik, i-apply mo din yan dito. Pero kapag may ID ka na, hindi mo na kailangan ng re-entry permit kasi yun na yung visa mo or working visa. Kami kasi yung ID namin on process pa, kaya yun nag-apply kami ng re-entry. Mayroon na kaming re-entry, nakuha na namin. Ang kulang ko na lang mga kabayan, itong Shenzhen. So yung Shenzhen country kasi mga kabayan ay partner yan ng Europe. Siguro nasa 20 or hindi ko na alam, 20 mahigit na country yan pwede mong puntahan kapag mayroon kang visa niyan. So pupunta kasi kami ng pamilya ko, dadaan kami ng Denmark, tapos Denmark to Paris. So kailangan namin ang visa na yun. Ito, dala ko na yung passport namin, 4. Itatatak yun dito para yun yung magiging visa namin papunta doon, para allowed kami pupunta kahit sa Shenzhen country. Bago kami pupunta ng Pilipinas, uuwi. So daanan na lang namin yung Shenzhen country kasi required naman talaga may Shenzhen country kahit hindi ka pupunta sa Europe country, kasi dadaan ka talaga ng Denmark. So ako'y kinakabahan dahil bukas na ng umaga. So sana nandyan na kasi pabalik-balik ako dito sa kanila. Sabi nila balikan ko lang daw. So hindi pa na process nung nakaraan. Bumalik ako nung nakaraan, kahapon kasi holiday dito. Tayo dadaan bali shortcut na lang ang ginawa ko. Ito po sa likod. Ito po yung view natin. So ito, shortcut tayo dito sa mga likod ng building. Ayan. So yung blue na yan mga kabayan sa unahan, yan po yung police dito na nagpa-process po ng mga Shenzhen visa. Sila po yung magbibigay sa'yo bago ka makaalis dito. So tara, nandito na po ako. Ito na po yung police station. Pasok tayo, kinakabahan ako. Sana nandyan na. Ayun mga kabayan. So pumunta ako dyan sa loob mga kabayan, sa police, kasi tinanong ko nga yung aming Schengen visa para itatak na dito sa passport namin kung okay. Ang nangyari, dalawa pa lang ang meron. So ang meron mga kabayan na dumating na, meron ng sticker ay yung asawa ko at saka si Amaya, dalawa sila. So kami ni Axel, wala pa. Ang sabi kasi dyan mga kabayan, on process pa daw. So bukas na yung flight namin umaga. So bukas hindi na kami pwedeng mag-process kasi maiwan na kami sa eroplano. So sabi niya balikan ko daw mga 1 oras. So babalik tayo doon. So punta man lang tayo sa Juan, titingin muna tayo ng mga souvenir mga kabayan, no? So nandito naman tong dalawa. So kung di man kami matuloy ni Axel ngayon, at least mauna sila ni Mrs. Pero dapat makuha namin guys. 1 oras na mga kabayan nang nakalipas, sabi kasi ng pulis babalikan ko daw. O ngayon babalikan natin, sana nandyan na yung aming Juan, aming visa ni Axel, yung sticker para matatak na sa passport namin, para ready na kami bukas, makaalis na. Natawag nilang puliti. So ito po yung nagpa-process sa mga papel dito, documents, sa mga Shenzhen driver license. Tara na po yung 4 na passport namin at mayroon na po siyang tatak na Schengen visa. So pwede na po kaming magbakasyon bukas, no? Ayan, napakaganda at napakasarap sa pakiramdam kasi nga 45 days kasi mga kabayan, dapat makapasa ka dito. Kung magbakasyon kasi ka dito mga kabayan, pag uuwi ka ng Pilipinas, ang dami mong papel na kailangan i-process dito. Pwede ka namang kumuha dito mga kabayan na mag-process ng papel mo, pero kailangan mong magbayad. So ako, ginagawa ko na lang mga kabayan, 4 pa naman kami. So hindi kailangan mga kabayan. So kailangan talaga na mausisa ka sa papel.
tingnan mo yung mga pinalapan mo. Dito kasi sa Greenland mga kabayan, kapag nagbakasyon ka dito, uuwi ka ng Pilipinas or pupunta ka ng Europe, basta mag-exit ka dito sa Greenland, kailangan mo dito ng 2 visa. So yung visa na yun ay yun yung Schengen visa at saka yung re-entry permit, yun yung working visa dito na i-issuean ka niyan mga kabayan kapag mayroon kang trabaho dito sa Greenland. So ako naman, ang kinuha ko dito ay yung Schengen visa at saka re-entry visa kasi ito mga kabayan sa Greenland, kapag magbakasyon ka, hindi agad-agad on the spot makapagpakasyon ka ngayon. Iniisip ko nga dati mga kabayan, pwede bang i-advance ko or i-adjust ko yung time? Pero iniisip ko naman baka hindi darating. Kaya sumunod na lang ako sa rules nila kasi uwing-uwi na talaga kami ng pamilya ko. Gusto na talaga namin makapagbakasyon, makapagpahinga naman dito sa malamig na lugar. So ganito, summer ang lakas ng hangin at napakalamig. Kaya yun, ang ginawa ko, parang 1 linggo ata ako source mga kabayan kung magkano yung ticket, inaantay ko yung mura na ticket, naghahanap ako ng airlines. Siyempre pag apply mo dito kasi ng bakasyon, kailangan mong makakuha dito ng form sa police at saka dun sa may siri or yung sa recruitment agency dito. Lakas ng hangin. Tapos ang gawin mo mga kabayan, makakuha ka ng papel, fill upan mo yun. Dapat yung fill up mo, tama siya, walang mali, may pirma. So isipin mo, 4 kami. So 4 yung titingnan ko na fill upan. Si Mrs. kasi hindi ko siya pinagkakatiwala sa kanya yung papel dahil kuwan siya, malabo yung mata niya. Mabilis siyang magkamali at saka mabilis din sumakit yung ulo niya lalo na sa mga paperworks. Mas gusto niya pa nga yung trabaho kaysa yung paperworks. Ako din, masakit yung kuwan ko sa paperworks talaga. Pero yun, sinaga ko na lang kaysa magbayad ako ng mahal sa agent. Hanggang nakahanap ako ng mura na ticket. Ang lamang ko lang dito kasi yung company namin, libre naman yung ticket namin. Sila sana magbubook ng ticket ko. Pero ang sabi ko sa kanila, pwede ba ako na lang magbook ng sarili ko, iparipan na lang sa company. Yung company ko magre-refund na sila. Ayun, pumayag naman sila na mag-refund mga kabayan dahil nga para sabay-sabay yung ticket namin. Hindi nila makakuha yung schedule kung ganito ba na schedule. So ang ginawa ko na lang, para isahan na lang na book, bali ako na lang nag-book ng ticket ko, pinaripan ko na lang sa kanila yung nagastos ko para sabay-sabay ko na mabook yung ticket, yung pamilya ko. So napakahirap din dito kuha ng requirements. So sa pagbabakasyon pa lang dito napakahirap. Pero sinaga ko talaga. So ako din nagpapasalamat sa inyo mga kabayan kasi yung pera ko kasi na ginamit dito sa pagbakasyon namin, ito yung mga kinikita ko sa YouTube at saka sa Facebook. Yun po yung pinagastos ko sa ticket namin. At yun, laking pasalamat ko dahil palagi kayong nanonood dito. Kasi kung hindi ako kumita sa Facebook at YouTube, hindi naman talaga ako magbabakasyon. Alam nyo dito sa Greenland, napakasarap pa rin mga kabayan magbakasyon sa Pilipinas. Kung ikaw yung tao na namimiss mo yung pamilya mo, mga magulang mo, lola, lolo, mga pinsan. So ako kasi mga kabayan, family kasi ako, family oriented. Kung saan, importante talaga sa amin yung pamilya. Kaya yung mga magulang ko, namimiss nila kami, lalo na yung mga bata, namimiss din nila. So ako'y pauwi na po, papasok ko dun sa bahay. Paakyat na ako dito sa bahay. So hindi pa nga kami nakapag-impake ni Mrs. ng mga dalahin namin kasi kami mga kabayan, hindi kami excited na umuwi basta yung papel namin kulang. Kasi naranasan na namin yan sa Pilipinas. Nagka-aberya kami sa papel. Bubuti na lang talaga ay naging okay. So kada bakasyon talaga namin, kada uwi, mayroon talaga mga aberya sa papel. Matagal dumating. At pasalamat ako sa Diyos. Naging maayos naman ang lahat. Lalo ngayon, kompleto na. So ang gagawin namin ngayon, magkukuha na lang kami ni Mrs. Magliligpit ng gamit kasi bukas alam na kumpleto na yung passport kasi hindi din siya makatulog ng ilang araw dahil hindi pa nga dumating yung visa namin. Kaya Axel wala? Wala ka, Axel? Hindi ko alam. Kay? Hinahanap siguro siya ng pulis doon. Mamaya balikan natin eh. Naaman kay ano dito, record. Record. Kaya maya lang naman to sa'yo at saka sa akin. Yung ano mo. Yung kaya ano? Ayun, nagliligpit na si Mrs. Oh. Ano yung kaya ano mo? Makalala mo si Paul. Mag-report ka muna doon bago ka makaalis. Mag-ano sa pulis. Ano ginawa mo doon pala? Ha? Anong sabihin natin doon?
Kayo lang mauna dalawa ni Maya eh. May iwan ako ni Axel. Hindi, wala man sa'yo. Eh, okay lang sa'yo. Ikaw lang muna may iwan dito. Ha? Paano yan? Hindi mo naman kuhan. Kasi tagal kasi nung kuhan dito. Sabi nila, mamaya pa daw balikan. Hindi ko alam kung darating pa yun. Diba, biyahe na tayo. Nung una, ang dumating kay Amaya at saka kay Mama. Sunod sa akin. Ang kay Axel, wala man. Nandito yung passport niya, wala man to sticker kasi mayroon doong kaso doon. Nakapinding yung kaso. Anong kaso mo doon? Anong kaso mo doon? Ang kasalanan mo siguro. May kinuha ka ng gamit? Wala din. May kasalanan siya dito Kung baka ibalik natin yung mga gamit dyan na... Ano? Saan? Sa ano? May mga gamit ka nakuha dyan na hindi sa'yo? Wala? Wala. Wala? Uy, wala sa'yo. Ko lang. Wala. Wala na ano? Mauna lang sila ni mama mo. Bukas na tayo. Antayin mo na. Ako. Paano tayo makaalis doon kung hindi, wala kang ganito yung may sticker oh? Ano? Tingin daw. Asan na May sticker? sticker na. Eto, sticker oh. Yan oh. Yan. Oh, ito oh. Oh. Ito yung, Axel. ito yung sa'yo. Ano kay Axel? Oh, nandyan yung sa'yo. Sa kanya, oh. Wala ka dito oh. Wala. Yan. Bukas lang kaya eh. Ito. Wala na, hindi na pwede bukas. Ito, eh. kay Wala mami. na tayo, eh. Nandyan siya. Si Dada mo. Meron ako. Okay na. Ikaw na lang kay i-report ni teacher siguro yung ano mo, yung kasalanan mo doon. Ano yun? Una na kayo. Mauna lang sila. Gusto tayo. Sunod na kuwan na. Pagbalik na nila. Ha? Pagbalik nila dito? Hindi ako. Pero sasama ka bukas pero baka may iwan ka dun sa may Okay aeroplano. lang siya. Kasi wala man to sticker sa'yo oh. Di ba pagkuha natin oh. Oh. Tingnan mo oh sa'yo oh. Ano pang? Balikan natin mamaya kung mayroon. Kung wala, bukas na tayo. Ay sa sunod na araw tayo. Pagbalik na lang nila. Sabi na gani, huwag magkasalanan dito. Bawal mo na rin. Wala yan ang record. Taka na si Axel. Hindi sabihin mo dito kung anong ginawa doon. Eh, sabi ng pulis. Ano pa? Balikara to niya ang yung sticker eh. Tingnan natin kung darating. Tao na. Patay tayo nito. Kulang ng isa. Stricto man ito sa ganyan. Hindi man na pwede inhanak mo. Dapat kung marunong kang magbasa, malaman mo ito. Kung pwede ba. Mga kabayan, so ngayon pupunta kami ni Axel doon sa may mall at sa iba pang store kasi may bibilhin kami ng mga kailangan namin para sa flight namin bukas. So dumaan pala ako dyan sa may office namin kasi tiningnan ko kung dumating na ba yung aming ID. Kasi mayroon kasi kaming in-applyan na ID mga kabayan, yun yung magsisilbing kuwan sana namin ipakita sa immigration lalo na sa Pilipinas para wala na masyadong tanong. Yun yung residence cards namin dito. Ang pinakamaganda kasi pag nakuha ko sana yung residence card namin dito, ipapakita ko lang dun sa immigration sa Pilipinas. Wala na masyadong tanong. So hindi ka na kukuha ng mga papel sa bag mo. Napakakuan din kasi hassle pag wala kang card. So pero ayos lang kasi meron naman tayong patunay sa passport natin, nakatatak naman yung visa na re-entry at Schengen visa na pupuntahan natin. Napakaganda ng sikat ng araw. Malinaw na linaw yung langit oh. Ang temperature natin ngayon ay nasa 5 degrees Celsius. So napakaganda. Ngayon ay hindi pa ako nakapagligpit, kami ni Mrs. hindi pa kami nakapagligpit ng mga gamit namin. Pero bukas na yung flight namin. So mamaya gabi kami magliligpit. Kasi hindi kami komportable magligpit kapag yung mga papel namin hindi pa siya okay. Kasi ganyan din yung ginawa namin dati mga kabayan. Excited na kami, ligpit kami lahat. Ang nangyari, may problema pa sa papel namin. Pero ayos lang yan, mas maganda naman yung ready ka. Pero kayang-kaya lang naman namin makapag-prepare mamaya dahil nga ay ilan lang naman yung dadalhin namin. Wala naman kami kailangan ng mga gamit talaga, mga pasalubong na bilhin kasi dito wala kang bibilhin dito kasi kung bibili ka dito napakamahal. So kung bibili kami doon na sa airport yung mga chocolate, pasalubong lang sa mga kapatid. Kasi kung pasalubungan mo lahat ng
kamag-anak at saka kabarangay mo, baka kulangin pa yung pera mo. So hindi naman nila kailangan talaga yung pasalubong namin mga kabayan sa pamilya ko. Ang kailangan nila, makita nila kami, masaya na sila na nakapagbakasyon kami, nakabanding ulit. Yun yung importante sa pamilya namin. Hindi naman ganun yung pamilya ko na kapag uuwi ka, kailangan may pasalubong, may ibibigay ka. Hindi naman sila ganun. Kasi hindi makaya kung bibili kami ng pasalubong tapos lahat bigyan mo, napakarami yung kamag-anak namin. Ayos lang yan, basta makauwi lang, makabakasyon. Importante makapagpahinga tayo, makabanding. So yan si Axel, kinukuha niya na yung oras na lang natitira niya kasi bukas umaga pa kami aalis. At salamat sa Diyos, okay na yung papel namin, yung mga passport, yung mga stamp, mga visa na kailangan, at makakabalik kami dito kompleto na. Ayun na lang yung budget namin. So bukas ay flight namin papunta ng Denmark. So magstay kami sa Denmark ng 2 araw. Pag pangatlong araw kinabukasan, pupunta na kami ng Paris, Disneyland. So sa Disneyland, 3 araw din kami dun bago babalik na naman ng Denmark. Tapos Denmark to Philippines na. So napakahabang biyahe namin at medyo 1 linggo pa kami makarating sa Pilipinas dahil sa magstay kami sa Denmark at saka sa Paris, sa France. So, maglalakad lang tayo papunta dun sa mall. Bibili ako ng mga ilang souvenir lang mga kabayan, no? Yung mga pangpadikit sa mga ref, papasalubong natin sa mga yan, mga selected lang. Ganito yung itsura ng Greenland kapag wala siyang snow. Ang linis, yan sa Axel, oh. Ingat ka dyan, dala na, dito tayo. Punta tayo dun sa mall, oh. Yung mataas, yun yung nag-iisang mall. So ito po yung pulis. Dyan po tayo kumuha kanina ng ating Schengen visa. Mga kabayan, sa Greenland kapag uuwi ka, automatic na mayroon kang gagamitin na Schengen visa, which is yung Schengen visa, yan yung pwede kang mag-travel kahit saan po sa Europe na Schengen country. I think nasa 20 plus ata yan, hindi ako nagkakamali, 24 countries ang pwede mong mapuntahan gamit ang Schengen visa. Kasi hindi kami pwede ditong umuwi na walang Schengen visa dahil yung Denmark ay Schengen country po siya. So hinahanap yan sa immigration. Pero libre naman yung pag-process niya dito pagkuha. Para safe tayo dito, tayo dadaan sa lane. You know, maraming nagbabike. Ganda kasi ng panahon. Medyo mahangin lang siya pero kayang-kaya lang. Pero jacket pa rin kasi dito malamig. Tirik na tirik. So, pasok po tayo dito mga kabayan. Bibili po tayo dito ng mga souvenir dyan sa loob. At saka yung mga kailangan namin papunta bukas. Ayan po si Axel. Tara na Axel. Gagawin ko, mag-withdraw muna tayo ng cash. Kasi bukas dadalhin ko kroner na pera dahil i-exchange natin doon sa Denmark. Kasi kailangan natin ay euro mga kabayan, para magamit natin doon sa may Paris din. So nagdala ako ng ATM dito. So naka-withdraw na po tayo ng pera mga kabayan, gagamitin natin sa Paris at saka Denmark. So hanap po tayo dito yung mga padikit. Diyan ka lang dyan. Mga mug. Ay, okay. Ano bilhin mo daw? Ano bilhin mo? Souvenir. Souvenir. Yung kano kaya? Finland. Yung mga souvenir. Ito mga souvenir to. Yan, Greenland. Ano kaya to? Fridge magnet ba to? Ito Greenland. Ano tayo dito ng souvenir? Ito sombrero. Greenland guys. Blue kasi, wala na yung ibang kulay. Ano maganda is mga painting. Mga mug.
Souvenir fridge magnet. Ito. Wala na iba dito. Ito mga fridge magnet. 29. Ito. Oh. Ito na lang. Ganda ito. Pang padikit sa rip. Yan. Bigyan na natin sa mga followers. Fridge magnet. How much is this sale? 39. All? This one 39 also? This is a 29. All this is a 39. Ah, okay. Yeah. How about this same 29? 29. Okay. Only left this one? We have 29 first. Ah, yeah. 29. Ito, marami dito pala. It's a 29. Ah, okay. Greenland. Ganda ito padikit sa kuwan. Padikit sa may refrigerator. Magnet. Mm-hmm. 59. Ayun mga kabayan, bali nakabili na po tayo ng mga souvenir. Bumili na rin din po ako ng mga kailangan namin doon, yung mga sabon, toothpaste, yung pagpunta namin doon sa Denmark, ready na lang. So hindi naman ako bumili na ng mga iba pang mga pasalubong, mga damit sa para sa mga kakilala o pamilya. Kasi pag bibili pa ako mga kabayan, o kulangin yung budget natin kasi bilhan mo yung isa, so malalaman ng isa, baka magselos. So ang ginagawa ko na lang mga kaman kapag umuwi ako, nagpapakain na lang ako. Hindi ako nagbibigay ng mga regalo. Kasi uuwi lang naman tayo para sa bakasyon. Hindi naman para isipin nyo yung mga kamag-anak nyo sa Pinas na kailangan bigyan talaga sila ng mga pasalubong. So huwag kayong ma-stress. Yung iba kasi na mga OFW, kapag nagbabakasyon sila, na-stress sila. Kasi iniisip nila yung mga pasalubong na bibilin. Kasi sa totoo lang mga kabayan ha, kung nag-abroad ka, kung may tumulong sa'yo, swerte ka. Swerte ka mga kabayan pag may isang tao na tutulong sa'yo kahit ka mag-anak mo. Sa akin, nung nag-abroad ako, wala namang ibang tumulong sa akin. Yung kapatid ko lang, pinahiram ako ng pera. Pero binayaran ko din naman. Kasi napakahirap mag-abroad mga kabayan. Lalo na kapag wala kang budget, wala kang malapitan, napakahirap. Kasi magastos yung mag-abroad. Tapos pag uwi ka, bibili ka ng mga pasalubong para sa kanila. Wala namang problema yan mga kabayan. Kung mayroon ka talagang extra o sobra-sobra na yung bilaya mo. Pero kung walang-wala ka naman, so hindi mo na kailangan pang patunayan na pag magbakasyon ka, marami kang pera. Kasi ikaw din yung kawawa. Hindi habang buhay. Dito tayo sa abroad. So bawi na tayong bahay kasi mag-iimpake pa kami. Hindi pa kami ka-impake. So hapon na dito. Pero liwanag pa rin. Mga kabayan, so ngayon, i-ready na namin yung mga gamit namin. Si Amayo. Are you ready? Going vacation? Yes. Where are we going tomorrow? Disneyland. Oh, ready na doon siya sa Disneyland. Tapos, Si Kuya Axel, asa mo ato? si Axel. Okay. Axel, are you ready going Disneyland? Tomorrow? Iyak si Axel kasi uwi na kami ng Pilipinas. Pagbalik niya kasi dito, online school na lang siya. Gusto niya mag-school pa rin dun sa pinag-aaralan niya. Mas maganda kasi yung online mga kabayan. Mas makapokus, mas matutukan mo. Kasi yung school dito medyo mahirap. At saka hindi sila gaano kuwan sa English dito. Marunong magsulat. Gusto niya kasi maglaro-laro lang dun. Laro-laro. Ano, magbakasyon pa tayo? Magligpit na tayo ng mga gamit. Yan si Maya, ready na siya. Yan. So ito yung dadali namin, 2 bag lang mga kabayan, no? 2 malita, tapos hindi pa mapuno ito kasi mga damit lang dala namin at saka wala naman kami pang pasalubong. Pag umuwi kami sa Pilipinas dito sa Greenland,
lugi ka dito pag bibili ka ng mga papasalubong dito dahil mahal nga dito sa Greenland. So, ang gawin mo, pag makauwi ka, makadaan ka ng Maynila, doon ka bibili ng mga kuwan. Basta yung pamilya mo lang na tumatanggap na mumurahin, okay lang yan. Pero hindi naman importante na mayroon talaga tayong pasalubong kasi ang main goal talaga namin, makauwi sa Pilipinas, makapagpahinga, tapos siyempre, relax tayo doon. Hindi naman sa magpamudmud tayo ng pera doon, gagastos tayo para sa kanila. Kasi tayo mga OFW, hindi madali ang buhay dito sa abroad. So, kayod tayo dito. Pag uwi natin ng Pilipinas, ayun, isipin natin kung kailangan ba natin gumastos pagbalik natin. Wala na tayong pera. So kami, hindi naman marami yung ipon namin mga kabayan. Sakto lang, ito nakaipon tayo sa YouTube natin at saka Facebook pamasahe. Alam niyo mga kabayan, isa talaga sa kuwan ko, gusto ko talaga na makabakasyon ako kahit isang taon lang kasi namimiss ko din yung Pilipinas, lalo na yung probinsya namin, yung mga magulang ko, kapatid ko, ayan, gusto din nila makita si Amaya, si Axel. Makabisita din kami kahit isang taon lang ba. So, ayan, sa awa ng Diyos, nagkaroon tayo ng ipon sa Facebook at YouTube, yun yung pamasahe namin. So, magliligpit kami ng aming dadalhin. Kasi bukas maaga pa kami bukas. Alas 10 yung flight namin dito umaga. So, kita namin may kuwan pa to sa loob. Dito ka, Maya. Come here. Dito na. Isa. Yung malita namin, kuwan to mga kabayan. 4 to. 2 malaki at 2 maliit. Pero yung gagawin namin, 2 lang yung malita namin pa uwi kasi sa loob namin ilagay kasi wala namang masyadong laman. Pagbalik namin, 4 na yung malita namin dahil kakargahan namin ito ng yung mga gamot, mga pagkain sa mga bundok ba, Pilipinas. So mas marami tayong dala pa balik dito sa kanila kaysa pa uwi ng Pilipinas. Saan natin to? Ayan po siya. Balik ito, hand carry naman ito. Ito hand carry na to sa atin. Di ba hand carry to? Very Oo, pero malaki siya oh. Marami siyang laman. Saan ang ikuan mo dyan? Yung lagyan mo ng kuan? Yan lang. Ang carry to? Oo. Ay, hindi hand carry eh. Ipagahi eh. Ipagahi. Dahil isunod. Ako kaya na Huwag kasi mo ha. karga maya karga. Okay, kuan natin mo ha. I'm scared. Kasi Maya, sakto Like siya. this kuya. Like this kuya. Ha? Hindi ako Kuya. Yan. Uy, meron na to? Naman? Wala naman. So ito naman yung pangalawa namin. Meron ding maliit ito sa loob. Pwede din siya ayan carry. Kasi pag pupunta kasi kami ng Paris, 2 bagahe lang yung chinik-in ko, hindi 4 kasi pag 4, kuwan na. Mahal din yung bagahe. So ginawa ko ganito na style, may maliit at malaki. Ito normal size man ito. Itong yung dalawa maliit pang hand carry. Ito hand carry lang din to. Ayan. Where's Kuya? Kuya. Pero malaki siya. Kuya. Ito yung standard na hand carry. Malaki. Ang carry man eh? Kuya la. Laki siya. Kuya. So ito lang yung 2 lagyan namin.